Ako nga pala si Carlo. Bata pa lang ako, mayroon na akong kapitbahay na babae. Ang pangalan niya ay Joy. Nahihiyain ako at hindi pala kaibigan. Habang naglalaro sila Joy, kasama ang kanyang mga kaibigan, madalas ako nanonood mula sa malayo. Isang araw, nakita niya ako nakasilip sa bintana habang sila ay naglalaro. Kaya naman tinawag niya ako para makipaglaro sa kanila. Kaya naman sumali ako. Simula noon, tila nagustuhan ko na siya. At tuwing naglalaro sila, lagi ako nakasilip sa bintana, pinagmamasa ng kanyang mga titi at kilos. Nung tungtong ng grade 5, naging magkaklase kami ni Joy. Sobrang saya ko dahil magkaklase kami. Alam ko na masyadong focus si Joy sa pag-aaral. Kaya naman, ginaya ko siya at siya ang naging inspirasyon ko. Tumaas ang mga grado ko at wala akong nagiliban sa eskwela. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng karangalan sa paaralan. Gandang-ganda ako sa kanya at tuwing siya ay tumatayo sa harap para magpresenta ng aming proyekto, ako ang kauna-una ang tagapakinig niya. Minsan, parang ako na nga lang nakikinig. Kahit ang guro namin ay hindi na. Dahil bata pa kami, hindi ko muna siya niligawan. Pagtungtong namin ng sekundarya, hindi na kami naging magkaklase. Ngunit, masaya pa rin ako dahil kapitbahay ko pa rin naman siya. At isa rin din ang aming paaralan. Mahihayin ako at torpe. Kaya tuwing uuwi siya mula sa eskwela, sinusundan ko siya nang hindi niya nalalaman. Kapag ginagabi siya umuwi, ginagabi rin ako. May nangyaring isang araw na hindi ko makalimutan dahil sa kanyang kagandahan. May mga kabataan ang baso sa kanya. Hindi niya ito pinansin, ngunit ako na nasa likod niya, sinundan ko ang mga nambasos sa kanya. Ayaw ko mabasos si Joy, hindi masaktan. Kaya mula unang taon, hanggang ka-4 na taon sa sekundarya, lagi ako nasa likod niya, babantay at inaantay siya makapasok sa kanilang bahay. Dumaan ang mga taon na natapos ang aming sekundarya. Kailangan na namin magkolehiyo. Ngunit nalungkot ako dahil na nasa magkabilang paaralan kami. Kahit na magkalapit lang ang aming mga eskwela, parang may kulang. Kaya naman, patuloy ko pa rin ako nagbabantay at nagmamasid sa kanya. Hanggang isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtapat habang nakatambay ako malapit sa bintana ng kanyang silid. Inintay ko siya umuwi. Nang makita ko siya, hinarap ko siya at sinabi ko, "Joy, kilala mo pa ba ako?" Sumagot siya, "Oo naman, kapitbahay kita, pero suplado ka." Umiti ako, "Hehe, oo nga eh. Pero may sasabihin sana ako." "Ano sasabihin mo, Carlo?" Tanong niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang tinawag niya ako sa aking pangalan. Pwede ba makipagkaibigan? Ang torpe ko talaga, hindi ko pa nasabi. Sabi ni Joy, "Oo naman." Simula noon, nagsimula kami mag-usap at nagkwentuhan. Hindi na ako nagbabantay sa kanya sa pag-uwi dahil magkasabay na kaming umuwi. Masaya kaming tuwing sabay kaming naglalakad pa uwi. Ngunit parang may kung anong bumabagabag sa aking puso. Hindi ko pa rin masabi ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang gabi nagkaroon siya ng sayawan sa kanilang paaralan at inimbitahan niya akong pumunta. Agad akong pumayag dahil balak ko nang ipagtapat ang aking nararamdaman. Nung gabing iyon, nakita ko siya. Napakaganda. Parang prinsesa. Wala akong ibang makita kundi siya lamang. Nang oras lang ng sayawan, dali-dali akong lumapit at isinayaw siya. Iyon na yata ang pinakamasayang gabi sa buong buhay ko. Ayaw ko nang matapos. Pero, ang nasa isip ko, pag natapos to, magtatapat na ako. Kaya naman, nang natapos na ang tugtugan o ang sayawan, niyaya ko siya sa isang tahimik na lugar. Napatitig ako sa kanya at sinabing, "Joy, pagkababata tayo, di ba? Alam mo bang alam ko kung ilang beses ka nadapa pa uwi? At alam kong araw-araw kang bumibili ng kending hubad bago umuwi at pilit-pilit mong uubusin yon bago marating yung bahay dahil alam kong papagalitan ka ng iyong nanay. Alam mo rin ba yung isang beses na binastos ka ng mga nagiinuman?" Pinalikan ko sila at pinagsusuntok. Nasaksak pa nga ako. Pero ito ako ngayon nasa harapan mo buhay. Matagal ko na tong lihim to sa iyo, Joy. Gusto kita. Biglang tumulo ang luha ni Joy. Alam mo ba, alam ko rin na sumusunod ka sa akin tuwing uuwi ako. Pero bakit ngayon mo lang sinabi?
Inantay kita nung sekundarya para magtapat sa akin. O ligawan man lang ako. Nakwento na rin kita sa aking nanay at boto sa iyo. Pero may kasintahan na ako ngayon at sa susunod na taon, kakasal na kami, Carlo. Biglang nalungkot ako. Pero habang nalulungkot ako at sabi ko sa kanya, tara na, umuwi na tayo. At sinabi ko na lang bago siya pumunta sa kanyang pintuan ng bahay. Sabi ko sa kanya, Joy, maghihintay ako. Kung maging kayo man, hindi ako hahadlang, pero maghihintay ako. Ako nga pala si Carlo. Bata pa lang ako, mayroon na akong kapitbahay na babae. Ang pangalan niya Joy. Mahihayin ako at hindi pala kaibigan. Habang naglalaro sila Joy, kasama ang kanyang mga kaibigan, madalas ako nanonood mula sa malayo. Isang araw, nakita niya ako nakasilip sa bintana habang sila ay naglalaro. Kaya naman tinawag niya ako para makipaglaro sa kanila. Kaya naman sumali ako. Simula noon, tila nagustuhan ko na siya. At tuwing naglalaro sila, lagi ako nakasilip sa bintana, pinagmamasa ng kanyang mga ngiti at kilos. Ang tungtong ng grade 5, naging magkaklase kami ni Joy. Sobrang saya ko dahil magkaklase kami. Alam ko na masyadong focus si Joy sa pag-aaral. Kaya naman, ginaya ko siya at siya ang naging inspirasyon ko. Tumaas ang mga grado ko at wala ako naging liban sa eskwela. Dahil sa kanya, nagkaroon ako ng karangalan sa paaralan. Gandang-ganda ako sa kanya at tuwing siya ay tumatayo sa harap para magpresenta ng aming proyekto, ako ang kauna-una tagapakinig niya. Minsan, para ako na nga lang nakikinig. Kahit ang guro namin ay hindi na. Dahil bata pa kami, hindi ko muna siya niligawan. Pagtungtong namin ng sekundarya, hindi na kami naging magkaklase. Ngunit, masaya pa rin ako dahil kapitbahay ko pa rin naman siya. At isa rin din ang aming paaralan. Mahihayin ako at torpe. Kaya tuwing uuwi siya mula sa eskwela, sinusundan ko siya nang hindi niya nalalaman. Kapag ginagabi siya umuwi, ginagabi rin ako. May nangyaring isang araw na hindi ko makalimutan dahil sa kanyang kagandahan. May mga kabataan ang baso sa kanya. Hindi niya ito pinansin, ngunit ako, nang nasa likod niya, sinundan ko ang mga nambastos sa kanya. Ayaw ko mabastos si Joy, ni masaktan. Kaya mula unang taon hanggang ika-4 na taon sa sekundarya, lagi ako nasa likod niya, babantay at inaantay siya makapasok sa kanilang bahay. Dumaan ang mga taon na natapos ang aming sekundarya. Kailangan na namin magkolehiyo. Ngunit nalungkot ako dahil na nasa magkabilang paaralan kami. Kahit na magkalapit lang ang aming mga eskwela, parang may kulang. Kaya naman, patuloy ko pa rin ako nagbabantay at nagmamasid sa kanya. Hanggang isang araw, nagkaroon ako ng lakas ng loob na magtapat habang nakatambay ako malapit sa bintana ng kanyang silid. Inintay ko siya umuwi. Nang makita ko siya, hinarap ko siya at sinabi ko, Joy, kilala mo ba ako? Sumagot siya, oo naman, kapitbahay kita, pero suplado ka. Ngumiti ako, hehe, oo nga eh, pero may sasabihin sana ako. Ano sasabihin mo, Carlo? Tanong niya. Biglang bumilis at tibok ng puso ko nang tinawag niya ako sa aking pangalan. Pwede ba makipagkaibigan? Ang torpe ko talaga, hindi ko pa nasabi. Sabi ni Joy, oo naman. Simula noon, nagsimula kami mag-usap at nagkwentuhan. Hindi na ako nagbabantay sa kanya sa pag-uwi dahil magkasabay na kaming umuwi. Masaya kaming tuwing sabay kami naglalakad pa uwi. Ngunit parang may kung anong bumabagabag sa aking puso. Hindi ko pa rin masabi ang nararamdaman ko para sa kanya. Isang gabi nagkaroon siya ng sayawan sa kanilang paaralan at inimbitahan niya ako pumunta. Agad akong pumayag dahil balak ko nang ipagtapat ang aking nararamdaman. Nung gabi iyon, nakita ko siya. Napakaganda. Parang prinsesa. Wala akong ibang makita kundi siya lamang. Nang oras na ng sayawan, dali-dali akong lumapit at isinayaw siya. Iyon na yata ang pinakamasayang gabi sa buong buhay ko. Ayaw ko na matapos. Pero, ang nasa isip ko, pag natapos to, magtatapat na ako. Kaya naman, nang natapos na ang tugtugan o ang sayawan, niyaya ko siya sa isang tahimik na lugar. Napatitig ako sa kanya at sinabing, Joy, pagkababata tayo, di ba? Alam mo bang alam ko kung ilang beses ka na nagpapauwi at
At alam kong araw-araw ka bumibili ng candy hubad bago umuwi. At pilit mong uubusin yon bago marating yung bahay. Kaya alam kong papagalitan ka ng inong nanay. Alam mo rin ba yung isang beses na binastos ka ng mga nagiinuman? Binalikan ko sila at pinagsusuntok. Nasaksak pa nga ako. Pero ito ako ngayon nasa harapan mong buhay. Matagal ko na itong lihim ko sa'yo, Joy. Gusto kita. Biglang tumulo ang luha ni Joy. Alam mo ba, alam ko rin na sumusunod ka sa akin tuwing uuwi ako. Pero bakit ngayon mo lang sinabi? Inantay kita nung sekundarya para magtapat sa akin. O ligawan man lang ako. Nakwento na rin kita sa aking nanay at boto sa iyo. Pero may kasintahan na ako ngayon at sa susunod na taon, kakasal na kami, Carlo. Biglang nalungkot ako. Pero habang nalulungkot ako at sabi ko sa kanya, tara na, umuwi na tayo. At sinabi ko na lang bago siya pumunta sa kanyang pintuan ng bahay. Sabi ko sa kanya, Joy, maghihintay ako. Kung maging kayo man, hindi ako hahadlang.